Hi guys, so welcome back na naman sa channel natin. So may nagre-request paano daw i-check yung bad MOSFET sa board. Naka-solder pa sa board. Ito yung tutorial natin yung isang araw. So ito yung may problema sa MOSFET guys. Bali ginawa ko ng tutorial to, panoorin nyo na lang guys. Pero i-check natin, bago ko tanggalin, check natin kung alin yung bad MOSFET dito na hindi nakasaksak ang power supply natin. Bali, testerin lang natin. So, lagay mo sa continuity. Yan. So dito guys, dapat alam mo yung alin yung source, alin yung drain, alin yung gate. So kung hindi nyo masyadong makita guys, i-explain ko sa papel mamaya. So ngayon, i-explain ko muna. Yung drain kasi, ito yung 4 na pin dito. Yan. Dito sa board na to hindi lahat parehas. Merong P-channel, N-channel MOSFET. So ito, N-channel to. Yung 4 pin na to is magkakadugtong. Ito yung drain niya. Yung source niya is ito, yung may butas. Ito. 1, 2, 3. Yan yung source. Ito yung gate, yung sa dulo dito. Yan, dulo. So, kung i-check mo kung good to, yan, nakabit tayo. So, pupunta ka dito sa pangalawang pin ng drain. Yan. Sa pangalawang pin ng drain, yan. Tapos, dun sa source naman, di ba, yung source 3 pin na magkakadugto yun. 1, 2, 3, di ba? Yung pangalawang pin ng source din. So, dapat hindi siya tutunog. Ayan o, tumunog siya. 0.05 ohms. Dapat hindi yan tutunog, guys. Pag nakakuha ka ng 0.06 ohms o 1 ohm, bad MOSFET po yan, guys. So, check natin ulit ha. So, nasa pangalawang pin ako ng drain. Tapos, nasa yung katapat niya lang na pin, yung pangalawa naman dito sa source. Ayan o. Tumutunog siya. Dapat hindi siya tutunog. So, makakuha ka ng 1 ohm dito o 0.5 ohm. Shorted po yung MOSFET. Try naman natin tong pangalawang MOSFET. So, parehas lang yung MOSFET na yan ha. Check natin. Ayan o. Hindi siya tumutunog guys. Hindi siya tumutunog. Para malaman mo kung shorted din yan, yung first MOSFET natin, lagay mo ulit dun sa pangalawang pin ng drain at ilagay mo dun sa gate. 0.6 ohm. Try naman natin dito yung sa drain ng pangalawa at yung gate. Hindi tumutunog. Ito yung second MOSFET guys ha. Hindi siya tumutunog. So good yung MOSFET na to. Ito yung bad MOSFET. So para maintindihan nyo, ulitin ko guys ha. Nasa pangalawang pin ako ng drain. Yan. Tapos yung pangalawang pin dun sa, yung katapat niya lang. Magkatapat. Pangalawa din dito. Pero yung part kung nasaan yung malapit yung butas, yung source. Hindi yung malapit sa gate, yung sa source. Ayan o. Tumutunog siya. 5 ohms. Ibig sabihin, yung MOSFET na to, shorted yan. Kaya, dito sa current sensor, kung napanood nyo yung unang video ko, hindi umabot ng 19 volts yung sa current sensor. Kasi pagdating dito sa first MOSFET pa lang, hindi siya makakuha ng 25 volts dito sa gate. So, siyempre, kapag shorted to, bibigay niya rin dito, shorted din. So, darating sa current sensor mo, mababa yung, kapag mababa yung current mo dito, hindi siya umabot dun sa, kung alin yung input niya, 19 volts, dapat yung current sensor, 19 volts din. So, ito na guys. So, nag-drawing tayo ng para mas maintindihan nyo. So, ito yung charger natin. Meron siyang supply ng 19 volts dun sa positive ng
pin. Ayan, yung 19 volts sa charger natin. Pupunta yan sa first MOSFET natin, di ba? So, dito sa first MOSFET, malalaman mo na N-channel yan kung magkakadugtong yung 4 na pin na to. Kung magkakadugtong, ibig sabihin N-channel MOSFET po yan. So, dito, para malaman mo kung magkakadugtong yan, iset mo sa continuity. Yan. Tapos noon, ilagay mo lang yung isang probe dito, testerin mo isa-isa. Pag tumunog yung tatlo, ibig sabihin, magkakadugtong yung pin na to. So ngayon, makikita mo na yan, may code dito kung N-channel yan. Pero para mas madali, yun ang gawin mo. Mag-continuity ka, test mo isa-isa. So, dito guys, kapag naka-onboard, naka-solder pa yung MOSFET, tetesterin mo sa tester. So, hindi nakasaksak ang charger kapag gagawin mo to. So, para malaman mo kung shorted yung MOSFET na guys. So, ito yung sinasabi ko. Diba? Ito yung magkakadugtong. Ito yung drain. Ito yung source. Yung source, yun yung may butas dito. Yung MOSFET makikita mo, may butas dito. Yun yung start ng 1, 2, 3. Source to. Tapos yung sigurado yung dulo, yun yung gate. So, pag tetesterin mo to guys, tetesterin mo yung pangalawang pin ng drain at yung pangalawang pin ng source. Pag tumunog yan, pag nilagay mong tester mo, tumunog, magduda ka na at nakalagay dito sa tester mo 1 ohm or 0.0608 ohm, ibig sabihin shorted yung MOSFET guys. So, dito mo ilagay second pin at second pin ng source at ng drain. Yan. Yan. Pag nakakuha ka ng 1 ohm dyan o 2 ohm, 0.06 ohm, 0.7 ohm, shorted yung MOSFET na yan. Para ma-sure mo, huwag mo tatanggalin ito, ilagay mo naman yung isang probe dito sa gate. Tutunog at tutunog yan. Kapag shorted itong MOSFET na to, tutunog yan. At nakalagay dito sa tester mo is 2 ohms, ganyan, o 1 ohm. So, yun ang bad MOSFET guys. Ganun ang bad MOSFET. Ngayon, kapag kasi mababa yung current sensor mo dito, yun yung sinasabi ko, di ba? Yung input mo is 19 volts. Kailangan yung output mo dito sa current sensor mo, 19 volts din ang lalabas. Kapag bumaba ng 19 volts yan, ibig sabihin may problema dito sa part ng first and second MOSFET mo. Ngayon, kung dito pa lang may problema na, halimbawa, 19 volts nakuha mo dito. 19 volts. Dito, 19 volts din, di ba? Ngayon dito sa gate, 25 volts. Ibig sabihin yung MOSFET na to, good siya. Kapag nakakuha ka ng mababa sa 25 volts, nakakuha ka ng 20 o 19 o 18 volts dito sa gate, magduda ka na may problema yung MOSFET na to. So, yung sinasabi ko, yung first MOSFET guys Bakit? Kasi ito yung magsusupply dito sa second MOSFET. So, natural ito, shorted din. Mababa rin ang makukuha mong current dito. Kasi yung ibibigay nito, yung galing dito, mapupunta dito. So, isipin mo, shorted din to. Hindi po. Kapag yung first MOSFET shorted, natural ito, magsi-shorted din to. Pero ang i-check mo, kapag shorted yung second MOSFET at shorted din to, dito ka mag-focus sa first MOSFET. Kasi nga, dito, dapat may makuha kang sa gate, 25 volts. Okay? Dito, 19 volts, 19 volts. Pagdating dito sa gate, dapat 25 volts plus 6 volts po yan lagi. So, may makukuha kang 19 volts. Kung 20 volts yung input mo dito, dapat may makukuha ka ng 26 volts naman dito sa gate. So, kapag magto-troubleshoot ka guys, tignan mo lagi yung input at dito sa mga pin ng MOSFET. Pag may nakuha ka mababa dito sa 19 volts o 20 volts, magduda ka na may problema dito sa may first MOSFET mo o sa second MOSFET mo. Kaya nga yun yung sinabi ko, yung input niya is 19 volts, dapat dito sa current sensor niya is makakuha ka ng 19 volts din. Pag bumaba ng 19 volts, magduda ka na may problema sa MOSFET mo.